Maingod to Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Patoplok yung matang nakabudlat ni Palakaya Awards. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga tutubo saan mampanig ng Pilipinas. Kamusta po kayo ngayon? Maradyaw na paniud to dire sa Siargao Island. Kararating lang po natin galing Maynila. Abaho, siyempre, meron po tayong sadya dito sa Siargao Island. Abaho, sa airport pa lang, sabi ho nila, Duterte din, nag-vote street po sila dito. Anyway, magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo. Team Ripley, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much po sa inyo. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Mabuhay po kayo. Papakulay, super thanks pala. Maraming salamat, RGYC Vlog. Yeah. Thank you so much po sa inyo, ma'am. Sa bagong salta po dito sa Bisdak Pilipinas, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Abaho, sumali po at makipagdiskusyon dito sa Bisdak Pilipinas. Magkomento po dyan sa inyong mga comment section. Baka sa susunod, kayo na po ang ating mabasa. At dito sa ating ina-upload lagi tuwing alauna o alas 2 ng hapon at alas 7 or alas 8 ng gabi na video dito sa Bisdak Pilipinas. Makipagdiskusyon, kailangan makialam dahil mahalaga ang bawat busis ng ordinaryong Pilipino. Kagaya po itong ayon naman kay RGYC Vlog. Thanks, I miss you live tol. Napanaginipan kita, naka-live ka daw. Matindi, naka-live daw sa dagat. Hawak kamay daw tayo. Hey, ingat tol, God bless. Sa Zigas ako magpakulay din. Sana all! Ngayon na! Anyway, maraming salamat RGYC Vlog. Sabi naman ni Lorenza Arquisa, dapat Duterte yot i-proclaim. Mag-people wear pa na lang sa Comelec. O i-proclaim nyo po yung Duterte yot. Mahigit 2 milyon po yung bumoto dyan, yung mandato ng party list na yan. Yung kabataan nga, pinoproklama ninyo, 300,000 lang ang bumoto eh. Paano pa kaya itong Duterte yun? Oy, magandang tanghali po. Sabi naman ni Ergin Sana Purugilya, dapat magkaisa lahat ng mga abogado na hindi sang-ayon sa pinanggagawa ng Comelec. Dapat yan si George Garcia ay may kalalagyan. Dapat ilagay yan sa basurahan. Alam mo yan si George Garcia para matapos na yung kanyang panluloko sa mga botante. Pwede man yan i-impeach. Pwede po talaga ma-impeach yan si George Garcia. Aray ko, umulan dito. Mainit tapos biglang umulan dito sa Siargao. Narinig niyo umulan. Pero anyway, mga kababayan ko, makisali dito sa Bisdak Pilipinas, makipagdiskusyon, magkomento diyan sa inyong mga comment section. Thank you so much sa mga nag-comment. At pa-like and share. Ano bang ating hinihintay, mga kababayan ko? Tara na, pag-usapan na natin itong mag-amo. Mag-among si Auntie Claire at si Ngagba. Tara na. Bisdak na! Labo-labo na po ang mag-amo. Auntie Claire, nagpapresko na naman kagahapon. Abahayan ho. Nabuwaisit sa mga media. At talagang harapan niyang kinontra dito si Ngagba tungkol po sa podcast
ni Katunyeng kamakailan. Paano ba kinuntra ni Antikler? Yali ka, Antikler. Wala eh, ginawa niyang sinungaling si Ngagba eh. Masyadong magaling. Magaling magsinungaling itong si Antikler, Attorney Labo. At harapan naman yan, kinontra ni Ivan Mayrina ng GMA News. Harapan ha, talagang napahiya po dito si Antikler sa harapan ng mga media habang nagpa-preskon. Sinungaling kasi. Anong nangyari? Pahiya kanining. At biglang nabuwisit nung tinanong po yung hair follicle drug test. Nagtanong naman po yung Net 25 at sabi ni Atty. Claire, paulit-ulit na lang hair follicle test. Aba talaga, magulit-ulit po kami hanggat hindi magpa-hair follicle test si Da Junior. Mantakin mo. Kinukumpulsory niya lahat ng mga driver na magpa-hair follicle test daw. Samantala siya, nga. Anyari, Nyar? Kuya Bongo, pinalagan si Da Junior tungkol sa kanyang reconciliation na plano para sa mga Duterte. Alam mo, sa akin lang hindi naman sincero yan si Da Junior. Drama lang yan. The boat is sinking na kasi. Yung bangka niya ba, palubog na, bangka ha? Kaya narito po, pakinggan po natin yung mga iilan na mga katanungan tungkol sa presko ni Antikler kagahapon. Talagang fake news to si Antikler. Pati, alam mo yung si Claire, no? Ginamit niya yung dalawang abogado ng mga Duterte supporters kasi nagbangayan eh. No? Magkaiba yung birada eh. Si Atty. Sal Panilo at saka itong si Atty. Harry Roque kasi Atty. Sal kasi sinasabihan na hindi yan totoo na political persecution yung ginawa kay Roque. Bumalik daw, pauwiin daw Roque, umuwi ka daw sa Pinas at harapin mo daw. Kaya ito, si Atty. Labo, ginamit yung issue na yan. Pakinggan mo natin. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution. Tingnan mo. It appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po, sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response. Thank you. Mukhang si Atty. Harry Roque. Nagsama talaga, no? Atty. Harry Panilo daw. May bagong pangalan ngayon, Harry Panilo. Lutante. Wala na, bagsak ka na agad dyan sa mat. Atty. Harry Panilo? Ano yan, sanggutin? Siguan at sigutin, nagsanib pwersa. Nangyayari dito sa spokesperson ni Da Junior. Pag si Da Junior at saka si Tambalos, pag pinagsama, anong tawag? Tambangag. Hindi malo. Joke yun. Sige nga, tuloy. Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit... Okay, doon muna ho tayo. Sige, tuloy natin konti. Ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras... Stop muna tayo doon. Disagree po ako diyan sa kay Atty. Sal Panilo. No? Na hindi political persecution yung ginawa kay Atty. Harry Roque.
tandaan niyo po, si Atty. Harry Roque ay, spokesperson ni Tatay Digong. Bakit ko po ay masasabing political persecution itong ginawa ho kay Atty. Harry Roque? Unang-una, noon pa man ho, si Atty. Harry Roque, mabigat na po talaga ang kanyang paninindigan at suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte bago pa po ginawan po siya ng kaso ng gobyernong nakangiwi yung panga. Di ba ho? Hindi man lang kailan lang na nagiging Duterte supporter siya. What for example, ganito, kinasuhan si Atty. Harry Roque tungkol di umano sa pugo kung ano-ano ba yan. Tapos biglang bukang bibig ni Atty. Harry Roque, sumuporta siya kay Tatay Digong, dumidikit siya sa mga Duterte, pero hindi naman siya Duterte supporters. Mukhang pwede po nating sabihin na hindi political persecution at dumidikit lamang sa mga Duterte para makahanap ng kakampi at magamit ang mga Duterte. Hindi ganun eh. Dahil since day one noon pa naman wala pang mga kaso, hindi pa pinag-initan ang mga Duterte, hindi pa pinag-initan si Atty. Harry Roque. Nandiyan na si Atty. Harry Roque. Mabigat na po ang kanyang paninindigan at paniniwala na si Tatay Digong, Vice President Inday Sara Duterte, ay kailangan ng bayan. At yung kanilang political will hanggang ngayon ay nahanap pa rin ng mga Pilipino. Dumidikit kasi kagaya po ni General Bantag, ako naniniwala din po ako doon na si General Bantag ay biktima po ng political persecution dahil nga ni General Bantag ay lumalaban sa mga durugista dyan sa Bilibid. At yan ang utos si Tatay Digong. Iyon talaga, political persecution. Kagaya kay Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Sikibuloy, na talagang tinarantado ng gobyernong Marcos yung kaso ng nabasura ay binuhay at tinarantado pa yung relihiyon ni Pastor Apollo Sikibuloy, yung KOGC. Naghanap pa po sila doon ng heartbeat. Heartbeat ni Baka. Heartbeat ni Baki, ni Palaka. Sino man naghahanap doon? Si Diwaturi. Na ngayon, napopromote na ni Mal, magiging PNP chief pa nga. Yan yung political persecution na sinasabi. May namatay pa. Which is, ito rin po ang nangyayari kay Atty. Harry Roque. Wala pong question dyan Talagang biktima si Atty. Harry Roque ng political persecution. Kasi kung hindi lang po siya dumidikit sa mga Duterte at sumipsip sa mga Marcoses, malamang wala po siyang kaso. Kasi alam mo naman itong ngagba admin, di ba sinabi nga ho ni sinabi nga ho ni Baki. Kukak. Na hindi na uso yung pagkikriticize ngayon under Marcos admin Kasi nga, pag mag-criticize ka, pinapatahimik ka. May sukli pang kaso. Ginigipit ang mga nagki-criticize sa gobyernong ito. Kaya ako sa akin kukontrahin ko yan si Atty. Sal. Political persecution yung ginawa kay Atty. Harry Roque. Kasi ano mang makuha nila kay Atty. Harry Roque kung kasuhan nila? Wala naman talaga. Meron lang nga yung dahilan bakit tinarantado ngayon si Atty. Harry Roque dahil magaling na abogado at sulit Duterte diehard supporters mula noon hanggang ngayon. At malaki rin po ang papel ni Atty. Harry Roque. Pabor sa mga Duterte, laban sa mga Marcoses. Itong pangalawa, pakinggan po natin mga kabisda ko. Ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa Pondo ng Bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa Pondo ng Bayan, Pag siya ay concerned ng sa Pondo ng Bayan, noon pa 2016. Pogi. Ano yan? Sige lang. Humina, guys, Anong noon pang 2016 kung siya ay concerned sa Pondo ng Bayan? Anong kalokohan to? Humina tuloy. Teka lang. Ano nun?
Naglibog man ako, day. Naguguluhan ako, ha? Naguguluhan sa Tagalog, ha? Kung concern siya sa pundo ng bayan noon pang 2016. Anong connect sa tanong? Hindi ba mas maganda kung mag-voluntary na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Wow! Ganito kasi yan, Atty. Labo. No? Yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, nagsasayang lang ho talaga kayo ng pira. Kasi gumawa kayo ng tracker team. No? Magkano ba yung gastos ng tracker team? At bakit kayo gagawa ng tracker team? Dahil hindi nyo mahanap yung isang tao. Tapos sabi mo, pugante, hindi pang... Diyan na naman tayo sa pugante. Daming na biktima dyan sa pugante na yan eh. Biktima si Bantag, biktima si Pastor Kibuloy. Alam mo yung pugante kasi, yung mga nakatakas ba ng mga, hindi man talaga, nambububo naman na sa gobyerno, no? Iti-iti. Yung mga pugante, yung sinasabi mong pugante, yung tumakas sa kulungan na nahusgahan na convicted. Kunyari, si Franz Castro, convicted. Yan siya, pwedeng magiging pugante pong tawag dyan sa kanya. Kung takasan niya yung pagiging convicted niya. Di ba ho? Itong mga to, hindi naman convicted to, may presumption of innocence. Yan si Pastor Kibuloy, kahit si Bantag, pati po itong si Atty. Harry Roque. Hindi pa naman niya na-convicted at hindi pa naman na-prove na sila guilty sa mga akusasyon. May presumption of innocence. Ito parang hindi abogada, no? Abogaga yata ito talaga. Awards. Okay, nagsasayang po talaga ng pondo kasi bakit ka gagawa ng tracker team? Dahil hindi mo malocate yung taong hinahanap po ninyo ng gobyerno, ng pamahalaan. Kaya gagawa kayo ng tracker team. Pero ngayon po, kaya sa sitwasyon ni Atty. Harry Roque, lagi po siyang nagla-live sa YouTube. Lagi po siyang nagla-live sa Facebook. At alam ng taong bayan kung nasan si Atty. Harry Roque, bakit magagawa kayo ng tracker team? Hindi gastos lang kayo. Ako nga, alam ko po, kahit wala akong pag-tracker dyan eh. Nasaan ba si Atty. Harry Roque? Hindi ba nasa Netherlands, sa Daig? Laging nagla-live po, ma'am. Ayun, sumisigaw, bring him home, bring PRRD home. Sa Netherlands, hindi nyo alam? Alam namin eh. Walang tracker team, hindi gumastos ang kaba ng bayans. Pero alam namin kung nasan si Atty. Harry Roque, nasa Netherlands, sa Daig. At nag-apply po ng asylum. Ba't pa gagawa kayo ng tracker team? Pag gagawa kayo ng tracker team, lalabas ang pundo ng bayan. Ngayon, pag may pundo, may korupsyon. Anong gagawin mo sa pundo? Alam naman natin kung nasan si Atty. Harry Roque. Yan po yung punto dyan. Ba't kayo gagawa? Mga sunga-sunga. Magtanong na lang kayo sa Facebook, sa YouTube, nasan si Atty. Harry Roque? Nasa Netherlands. Nag-apply ng asylum. At ang mahirap po dyan, yung mga warrant of arrest na sinasabi nyo po labang kay Atty. Harry Roque, hindi po yan masiserve. Hindi po pwedeng damputin si Atty. Harry Roque ng Interpol diyan sa Netherlands kasi nag-apply na yan ng asylum. Mga 1 taon po yan. Pag na-aprobahan yung asylum ni Atty. Harry Roque, paano? Mahuli nyo? Kaya nga, sabi ni Atty. Harry Roque, nagsayang lang kayo ng pera ng bayan. Pag may perang lalabas, pag may budget na lalabas, meron ding lalabas na korupsyon. Maligaya na naman ang buhay ng mga buhaya. Yun o, naintindihan mo na, Auntie Claire. Yan po yung punto doon. Ano naman na ito, Auntie Claire eh. Patuplok nga guys. Ito. Pakinggan po muna natin ito interview guys. Patungkol na po ito sa sinabi sa podcast ni Tunying. Patuplok nga guys. Na reconciliation. Sabi kasi ni WM na ayaw daw niya ng gulo. Kaya gusto niya po makipag-reconcile na lang sa Team Duterte. Ito. Pakinggan natin kung paano nagkalat ng fake news itong si Auntie Claire at kung paano niya kinontra ang pahayag ni WM
sa podcast nila ni Tunying. Pakinggan natin mga kabisda ko. Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, naharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. Sinungaling ka dyan, Attorney Labo. Kasi sinabi ko. Huy, Antiklir! Para sa mga Duterte yun. Hindi para sa ibang tao. Hindi kinuntra mo, amo mo. Ang liwanag ng tanong ni Katunying. Milyon-milyon nakita ni Tunying. Ang takin mo, in-interview si Palaka. Ngayon, in-interview naman si Ngagba. Well, hindi yun para sa lahat ng tao, ha, kundi maliwanag po yung katanungan ni Tunying tungkol ho dyan. Mr. President, sabi ni Tunying, open po ba kayo makipag-reconcile? Magkaroon ng reconciliation sa pamilyang Duterte? Hindi bang tao, hoy, hunghang? Kayo guys, di ba ho? Para yan. Exclusive po yung tanong na yan. Kay Tatay Digong. Walang ibang tinanong dyan na Poncio Pilato. Singiwiim, patungkol po sa atraso nila ng mga Marcos sa mga Duterte. Ba't napunta sa ibang tao? Fake news. So yung statement ni Dayunyor na yon, yung podcast ni Tunying, kinontra mo. Hindi ka nanood, te? Ito, tuloy ho natin, guys. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Wow! Lalabag sa batas para sa isang reconciliation? Hindi daw gagawin daw ni Dayunyor nalalabag sa batas Putangin, ang dami na pong batas nilabag. Para talaga yun sa mga Duterte. Te. Gigising ko lang, te. Kaka-high blood ka. Again, guys, maliwanag po yun, reconciliation para sa mga Duterte, hindi po sa ilang tao. Wala man siya nabanggit na pangalan na ibang tao doon. Duterte lang. Mamaya, i-play ko po yung video, hindi mo muna natin mapiplay, baka masapawan to. My God. Para lang daw lumabag sa batas, hindi gagawin. Ang dami na pong nilabag na batas ni Dayunyor. Sa ginawa ho niya kay Tatay Digong, na kinidnap, dinala sa Netherlands, yun ay maliwanag na paglabag sa saligang batas. Yung soberanya ng Republika ng Pilipinas ay isinuko sa mga banyaga. Kaya nga ho magpapile ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List ngayong 20th Congress. Dahil dyan sa paglabag ni Dayunyor noong March 11, 2025 na isinuko ang soberanya ng Republika ng Pilipinas sa mga banyaga. Yun ay maliwanag na paglabag na saligang batas. Ang tindi ng paglabag na yan Kasuklam-suklam yan. Hindi yan makakalimutan ng maraming Pilipino. Dadalhin niya ng mga ninuno, awards. Patay na pala mga ninuno ng UWM. Tatay niya, pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Hindi yan makakalimutan ng makaapu-apuhan ni Dayunyor. Hanggat kay Sandro, mga anak, magiging apo, ay hindi po yan makakalimutan na yung tatay nila, lulo nila, trinaydor ang bayan.
yung soberanya ng Republika ng Pilipinas na nilabanan ng mga bayani natin laban sa mga Kastila, laban sa mga banyagang Amerikano, Hapon, ay ganun lang kabilis isinuko niya. Yan ang paglabag sa saligang batas. Yung ginawa ho sa Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Sikibuloy, separation of church and state. Anong ginawa niya dun? Pinadalhan ng libu-libong mga kapulisan. At yung simbahan, katedral ng KOGC, ginawang kampo, command center ni Turi. Diyon ay maliwanag na paglabag sa saligang batas. Human rights abuse, may namatay. Karapatan ng mga kababaihan nilabag, karapatan ng mga kabataan nilabag, karapatan ng mga estudyante makapag-aral ng malaya dyan sa Jose Maria College nilabag. Bakit puta? Doon kayo naghukay ng heartbeat eh. Pautot ni Turi. Ang daming paglabag. Sinungaling pa. Ang sabi lahat na mga pumapasok ng mga kapulisan, walang dalang baril. Walang tinapo na tear gas. Malaman-laman, grabe ang daming baril. Yan ang maliwanag na kasinungalingan at paglabag sa saligang batas. Marami na pong nilabag. Itong si Dayunyor, nagkataon na naging presidente po ito. After ng kanyang kung termino, kung matapos nakakatakot po na harapin na kaso itong si Dayunyor sa bayang ito, sa mga mamamayang Pilipino, na marapat dapat ay bayaran niya ang lahat pagkatapos ng kanyang termino at dapat ikulong itong si Dayunyor. Siya dapat yung makulong sa Netherlands. Ang daming paglabag po itong presidenting ito. Yan ang totoo. Hindi po pwedeng bulahin tayo, guys. Hindi po pwedeng i-shoot tayo ni Anticler sa kanyang mga bulsa na paniwalaan. Hindi. Hindi ang malalabag si Dayunyor sa batas para lang sa isang tao. Ay putya, kayo naman yung nagsabi na mag-reconcile, hindi naman ang mga Duterte. O bakit nagpumilit ba ang pamilyang Duterte na mag-reconcile? Naisip ba ng pamilyang Duterte na magkaroon ng reconciliation between Marcos and Duterte family? Wala ho eh. Walang ganon. So ngayon, nagpapahanap kayo ng pautot-utot na ganon, dami ninyong rasunis kasi nga, pabagsak na kayo. Wala na kayong kakampi sa Senado, kaya naisip ninyo yan. Again yung ideyang ito ay galing po kay Ngiwim mismo. Reconciliation sa pamilyang Duterte na tanong ni Katunyeng. Sagot pa nga, oo. Hindi pa nag-isip, no? Tingnan mo, tinabla siya dito nabubuisit siya dito, guys Follow up lang po, Yusek. Siguro po, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito ba ay, anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. Hoy! Hindi daw magpadikta. Hindi daw magpahawak sa liig. Hindi daw lalabag sa batas para lamang sa iilan. Kumain ka na, te. Gutom ka na yata, te. Pareho tayo, hindi pa rin kumain. Hindi magpahawak sa leeg Yung ginawa ho ni Biden sa kay Ngiwim, parang ginawang puppet Sakal na sakal id ka dyan. Id ka, yes, Biden. Nagiging puppet. Magpadala kami dyan ng missile. Yes, Biden. Yung ginawa ngayon Palaka at ni Tambaloslo sa kanya na ginawa ho siyang uto-uto dito. Si Tambaloslos, magmukhang presidente ng datingan kumpara kay Ngiwim. Di ba? Kung anong sinasabi ni Tambaloslos, susunod si Ngiwim. Pinaimpit si Inday Sara, susunod si Ngiwim. Ano nga? Ayaw magpahawak sa leeg. Sana hawakan.
Ha? Siguro hawakan sa buntot. O hawakan sa panga. Ha? Huwag kang gumalaw ni Mal, makita yung pagkangiwi mo. Huwag kami, Attorney Labo. Yung lumalabas po kasi ngayon talagang sakal na sakal yung leeg ni Dayunyor sa kanyang mga alipuris. At hindi decisive na presidente si Dayunyor. Kaya nga nagkalit-silit siyang Pilipinas dahil utu-utu siya Kung ano ang sinasabi ng kanyang mga gabinete, sumusunod siya kahit hindi maganda yung nangyayari sa ating bayan. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, di ba nagiging utu-utu siya sa mga banyaga doon? Alam mo, Atty. Labang labo-labo mo. Hawak na hawak siya sa liig. Kasi kung hindi siya hawak sa liig at hindi nagpapahawak sa liig, dapat nanindigan siya bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. O tika, hindi pwede. Labag sa batas yan. Kung may kasalanan yan si Rodrigo Duterte sa mga Pilipino, di dapat dito yan. Managot siya sa mga Pilipino. Hindi pwedeng managot siya sa mga banyaga. Mantakin mo may kasalanan sa mga Pilipino, saan managot? Sa banyaga? Tangingot. Diyan pa lang uto-uto siya ng mga puti. Oy, tika, may Supreme Court kami. Gumagana yung justice system namin. Huwag nyo naman kaming insultihin. Huwag naman ninyong insultuhin ang konstitusyon namin. Huwag nyo naman insultuhin yung mga korte namin. Lower court, meron kaming lower court, meron din kaming higher court. Yung mga korte namin sa Pilipinas, huwag nyo naman gagawin, huwag nyo babawin Kung hindi siya nagpauto-uto, kung hindi siya hawak sa liig. Hindi niya magawa yun. Bakit hawak siya sa liig? Dahil wala siyang desisyon. Sabi nga ni Inday Sara, walang alam itong Pangulo na ito, kundi panggulo lang. Di ba, Atty. Labo? Binara siya dyan, nabuisit siya dyan dahil yung NIT 25 yata sumingit. Tingnan pakinggan natin. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Kaibigan daw, batas pa rin daw ang pipiliin ng Pangulo. Parang si Erap lang Parang si Erap. Walang kumpari. Walang kamag-anak. Walang kaibigan. Walang kapatid. Walang anak. Lahat pantay-pantay. Ang resulta, nasipa. Papuntang Pasig River. Walang kamag-anak Yung kapatid ni Palaka, di ba? Bayaw niya. Nahatak yung pangalan sa smuggling, nakulong, nakasuhan. Nga, wala. Yung kaibigan niyang si Bunying, yung anak nahulihan ng Mary Jean. Oh, kay ganda ng busis mo. 1,000,000 yun. Nakulong. Hindi. Layang-laya. Malaya ka. Ganun ba yung sinasabi niyang walang kaibigan? Huwag niya kaming lukuhin. Si Kukak, sa awa ng Panginoon, nasa na? Nasa na si Kukak? Kukak. Di ba? Sa Amerika? Wag kami, Atty. Labo. Tingnan nga, tuloy. Eden Santos, Net 25. Teka lang, pwede ba dagdag? Si Michael Manasan. Jong. Salamat sa suporta. Sabay-sabay tayong yayaman. Maging milyonaryo. Yaward, di ba nakulong yun? Yung sibuyas smuggling. Umabot 800 pesos ang kilo ng sibuyas. Kasaysayan ng mundo. Nasaan? Malaya. Walang ang kaso Tuloy. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Buisit Bukod siya po dyan, dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. At
Ayun! Hair follicle test na pinag-usapan. Ayaw ni Junior yan. Kasi mag-positive siya. Nice one, 25. Pakinggan na ng sagot. Oh. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, Yun na. ulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pina-spread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat Nabuisit mo? Ulit-ulitin natin. Bakit piki ang video? Ba't napunta sa piki ang video? Isinawalat ni Atty. Harry Roque, fake news ka? Hindi si Atty. Harry Roque yung nagpakalat ng pulburon video. Si Maharlika, si Palangga. Alam mo, ito yung pinaka-fake news na spokesperson sa kasaysayan sa balat ng lupa ng Pilipinas. Julit. Oh, buwisit siya dyan. Hair follicle drug test. Oh. dapat po natin siyang paniwalaan. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, La. Ulit-ulitin ko, paulit-ulitin natin siya. Allergic sa hair follicle drug test. Ganito kasi yan, Atty. Labo. Balikan nga natin yung muli, yung reconciliation. Pag sinasabi mo kasi nga reconciliation, ibig sabihin, may mga kasunduan yan. May mga kapalit yan. That's normal. Ngayon, gusto ka makipagkasundo sa mga Duterte. Pagkatapos mo ginagago ang pamilyang Duterte, makipagsundo ka. Sabi, ayaw ko ng gulo. No? Kahit ginagago mo na yung isang pamilya, ayaw ko ng gulo. No? Siyempre, yung kausap mo, maghahanap ng kapalit mo. Okay, sige, magkasundo tayo. Alam nga naman sasabihin mo, magpa-reconcile ka, ay kung ayaw mo, kung mag-demand yung kausap mo dahil ayaw mo ng gulo, ayaw mo tanggapin. O paano kayo magka-reconcile yan? Hindi magkagulo lalo. Di ba ko? Siyempre, that's normal. Kung mga Duterte, matagal naman isinisigaw yan ng mga Duterte patungkol sa hair follicle test. Sige, dahil gusto mo nang mag-reconcile tayo, gusto mo nang ayaw mo ng gulo, magkasundo-sundo, ang sabi mo na mag-reconcile tayo, ito ang gusto namin. Yung ginawa mo kay Rodrigo Duterte, kinidnap mo sa Netherlands, pauwiin natin. Dahil yan naman ang ginawa mong kagaguhan. At magpa-hair follicle test ka, kasi nga hindi ang gawain ng matinong Pangulo na yung Pilipino na dapat ikaw ay magtatanggol sa banyaga, ipinakain mo sa banyaga. Hair follicle drug test. Para magkalamang kung talagang matino pa ang isip ni Junior. Na baka lumuwang na yung ruska. Cornelio sa Tagalog, Bisaya sa yung ruska. Simple. Ba't ka makipagkasundo sa isang tao kung merong kapalit na hilingin sa inyo para magkaroon ng reconcile, hindi mo tatanggapin? Ano yun? Ikaw lang yung panalo? Alam niyo po ba yung sinasabi na reconciliation? Win-win solution yan. Win sa'yo, win din sa kausap mo. Na gusto mong makipagkasundo kayo, hindi po pwedeng kayo ang win, tangingot. Yan po, Atty. Labo. Ngayon, napunta sa hair follicle drug test. Ba't napunta doon? Si Atty. Harry Roque daw nagpakalat, isa kang dakilang fake news, Atty. Labo. Buisit na yan ng Net 25, no? Ang galing talaga ng Net 25, palakpakan nga natin. Dati rin, di ba? Yan din, nabubuisit din si Atty. Labo dyan. Ingat, tuloy, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Correct. Bukod po doon, medyo... Nabubuisit na siya dyan. Paulit-ulit po ulit? Oo, Hair ulit follicle naman. test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba? Opo, mag-hair follicle test ka rin po. Atty. Labo, gusto rin po namin mag-hair follicle test ka. Mukhang hindi na po maganda yung nakikita namin ngayon. Yung pakiramdam namin, mukhang naimbita ka rin ni Baki. No? Yung mga dumidikit pa naman dyan, sinasabihan na you want. Tingnan mo si Kati Binag, yung nangyari kay Kati Binag. You want? Naka, sama ka na rin, mag-follicle test ka. Buisit na buisit siya, Ang talagang sinadya po ito ni Net 25. Anong reporter na ito?
No? Basta, ni 25. Patapla ka, guys. Tuloy nga natin, no? Meron silang karapatang magbigay ng kondisyon Correct. kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo. Correct! Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin Teka. po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, Ikaw nga, fake news ka nga eh. Yan ang papakalat ng fake news. ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. So pa-victim si NGWM. Nagsakripisyo? Total, sabi mo naman nagsakripisyo siya, tuloy-tuloy na pagsasakripisyo, magpa-hair follicle test na. Ba't matakot kayo sa hair follicle test? Kasi kung positibo, no? 100% no, positibo lang, oh. Hindi mala. Ko nga, bago po natin ipalabas, binara siya ni, ni Ivan Mayrina. Alam mo, Auntie Claire, dapat minsan manood ka rin ng balita. kung sino po yung kausap ni Tunying at para saan yung sagot ni NGWM. Ikaw yung fake news eh. Tama yun, sinabi ni Miss Aiden na may karapatan po itong mga Duterte mag-demand kay Junior dahil siya po ang gustong makipagbati, hindi ang mga Duterte. Siyempre, sasabihin ng mga Duterte, sige, gusto mo naman makipagbati sa amin, pauwiin mo yung tatay namin at magpa-hair follicle test ka. Simply as that. Pero pakinggan po muna natin itong interview lang para kay Atty. Labo, baka hindi niya. Tingnan mo linawin lang natin kung para saan po yung reconciliation. No? Ito yung podcast, 1 minuto lang para ma-remind tayo. Kasama si Atty. Labo. Tingnan natin. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ang liwanag, kayo po ba sa puso mo ay gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Mga Duterte ho. Walang ibang pangalan. Walang sinabi lahat sa bayan. Sinisingle out yung katanungan na yon ni Tunying. Willing ba makipagkasundo sa mga Duterte? Tangingot, no? Anong sagot ni Junior? Oo. Ayaw ng gulo. Tingnan mo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ayaw ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Pero yung tanong ni Tunying, specific para sa mga Duterte. Kaya ang sagot niya, ayaw ng gulo. O sino ngayon ang fake news? Ito yung statement ng NGWM. O bakit hindi may inuyunan ni Atty. Labo yung sinabi niya na, ayaw ng gulo. At kinuntran niya din si Tunying dito. Dahil specific yung tanong para sa pamilyang Duterte, hindi para sa ibang tao. At yung sagot niya, direkta din, ayaw ng gulo. Sino papakalat ng fake news? Kaya tinabla siya ni Ivan Mayrina. Yan po nakakahiya, pinahiya siya dito. Pakinggan niyo po ito. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA. Ivan Marina. Ivan pala. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte.
was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Pati si Ivan Mayrina, pareha kami. Ano, Atty. Labo, gusto mo pa? Specific yung naturang tanong para sa mga Duterte. Yaan ang tama. Iyan ang totoo. Na nilabo-labo ni Atty. Clear. Kala ko ba clear, labo pala. Hindi napahiya siya dyan. Para siyang lumutang sa stand-in niya dyan. Specific naman talaga yung katanungan ni Tunying sa pamilyang Duterte at yung reconciliation na yan ay para sa pamilyang Duterte. Bakit mo sinama mo yung iba? Yung bayan? Kasi ang bayan Duterte pa rin. Kaya gano'n na lang tayo. Ito, pahiya ka dyan, guys, no? Ito, sumugot pa rin. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Oy! Ito na, opo, kasama ang mga Duterte. Huwag nating isentro sa mga Duterte. Walang sinabing opo, kasama ang mga Duterte. Ang sabi ni Dayon, ayaw ng gulo. Pabagsak yung rating ng De Junior dahil kay Atty. Labo, no? Sige, talaga, pahiya na sa dyan eh. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, nga, ayaw nyo ng gulo, gusto niya makasundo ang lahat ng tao. Pero, yung tanong, specific sa mga Duterte at yung sagot niya na specific din sa mga Duterte. Bakit dinadamay mo yung ibang tao? Yung reconciliation, yung sinasabi na pinag-uusapan para sa mga Duterte, hindi para sa ilang tao, ibang tao, lahat ng tao. Basta period. Yung tanong, specific para sa mga Duterte, nilabo-labo mo lang eh. Huwag mong luluin. Nilululo mo yung sitwasyon eh. Nilululo mo yung tanong, kasagutan ng amo mo. Aminin mo na yung sagot, yung tanong ni Tunying at yung sagot ng amo mo ay direkta, specific sa mga Duterte. Ba't ka naghanap pa ng gulo? Ito nakakaya po, no? Talagang tinawid pa rin niya, pinanindigan niya yung maliin eh. Tingnan mo, panindigan pa rin niya. kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. Ang malinaw po, Patangi na sa may kambyo, maganda po yun. Dito parang umamin na siya, mali na talaga siya. Tika, parang sa isip-isip niya, tika, putang ina tinabla na ako ni Ivan Mayrina. No, pumalag nakaamoy. Maganda daw yun, para sa mga Duterte. Tingnan mo, ito, pumalag pa rin si Ivan Mayrina. Ayan, tuloy natin. the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito na may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another false. Hoy! Ang labo nito, no? Ba't ka makipag-reconcile, no? Ba't ka makipag-reconcile na walang kondisyonis? Ang tangingot naman ang kausap mo. May atraso ka sa kausap mo, tapos gusto mo makipagkasundo, walang kondisyonis? Come on! Kung ako ang kausap mo, sampaling kita baliktaran. Back and forth para, sabi ni Atty. Glenchong, sampaling kita back and forth. Pag hindi ka pumayag ng aking mga kondisyon at gusto mong makipagkasundo sa akin, ay manguyot ka na lang. Tumahimik ka na lang. Ba't ka makipag-kausap sa akin kung hindi mo tatanggapin yung mga kondisyonis ko? Sa kagustuhan mo, hindi tayo magkagulo. Magkasundo tayo. Ano yun? Kayo lang yung gustong lumigaya? Kung lumigaya ka sa piling ningag ba,
Ang kagustuhan mo ay iyong-iyo. Yeah, words ka. Hindi pwedeng ganon. Kailangan parehong parte ay magkasundo at parehong parte ay win-win solution. Hindi po pwedeng kayo lang ang win. Dapat pareho para maganda ang tinatawag na reconciliation. Na tama yung sinabi ni Kuya Bungo dito, makinig ka, Atty. Labo. O ito, banat Kuya Bungo. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Noong nakaraang 6 na taon, ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap. I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position or my personal thought on this. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. Correct. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya niyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya niyo pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano niyo kakausapin kung wala siya rito? Correct. Iyan yung tinatawag na kondisyones. Iyan yung laman ng reconciliation. Kausapin niyo si Tatay Digong kasi siya man yung matandang Duterte. Tama si Kuya Bungo, pauwiin niyo. Kung gusto niyo makipag-reconcile, ito lang ang kondisyones na gusto namin. Pauwiin niyo, kausapin niyo si Tatay Digong. Yan yung tinatawag na reconciliation. May kasunduan, may mga kondisyones na parehong parte ay panalo. Hindi lang yung isang parte lang yung panalo, kundi win-win solution, win sa mga Marcos, win sa mga Duterte. Ang problema, wala naman talagang mangyayaring gano'n dahil si Inday Sara, di ba day? Huwag ganyan day. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nabibili ng pera. Correct. Panindigan talaga dyan dapat ni Inday kasi pag magpa-reconcile, magpa-ariglo ang mga Duterte, malamang sa malamang, marami pong magtatampo. Promise. Tsaka, mabahiran yung leadership, yung kamay na bakal ng mga Duterte. Para sa akin, wag na. Wag na makipagkasundo dahil hindi naman sincero talaga. Tama Kuya Bungo kung sincero kayo. Hindi talaga sincero ang mga yan. Ginagawa lang nila dahil alam nila na palakas ang mga Duterte. Hindi nila kayang pabagsakin ang mga Duterte. Ilang taon nila tinitirang mga Duterte, nakatayo pa rin at lalong maraming kakampi. Kaya ito na lang yung last na paraan nila. Kung baga, dito tayo gawin natin para ipagtanggol yung sarili natin dahil ang Duterte 2028 lalong mamamayagpag at lalong lalakas. Walang makakatalo kay Vice President Inday Sara sa 2028. Malapit na. At malay natin, hindi matapos yung 2026 Inday Sara nung opo. Baka ma-overdose si Dayunyor. Baka lang ha. Para sa akin, unid. Makakalaya man si Tatay Digong sa pamamagitan ng legal team ng mga Duterte. Anyway, mga kababayan ko, magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po na gustong sumali, makipagdiskusyon dito sa Bisdak Pilipinas, mag-comment po sa inyong mga comment section. Abangan nyo po muli mamayang gabi, alas 7, ora mga alas 7:30, alas 8, alas 6:45, daming oras, no? Mag-upload ako ulit ng ating video. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Sa mga bagong salta sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe, pa-like, and share. Thank you so much. Magandang hapon. Mayong Odto, Siargao. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Mabuhay po tayo mga Pilipino.